Joshua, ano ang iyong kwento? Sa trabaho po na pinagtulungan po nila ako. Tapos, nung nagsabi po ako sa pinakambos po namin, ang sabi niya lang po, bahala daw po ako. Ano ang iyong trabaho? Ano po, housekeeping po ako sa Parañaque po. Sa isang hotel? Yes po. Nag-umpisa po yun nung nagiinuman po, tapos sabi ko Sinong po, nagiinuman? yung mga katrabaho ko po, sila po yung unang nagiinom doon. Ito si Billy, si Vinson, at saka Si Edwin po. So kayo'y nakatira sa isang lugar lamang? Yes po, barracks po namin. Kung saan yung mga nagtatrabaho doon sa hotel, Yes ay dito po. nakatira? Yes po. Tatlo po kami. Si Billy po, wala po siyang pasok, day off niya po. So anong nangyari? Nung pag-uwi ko po, pumunta po ako sa kwarto ko po kasi may kanya-kanya po kaming kwarto. Tapos nagiinom po sila. Tapos paglabas ko po, niyayaya po nila akong minom. Sabi ko, magpapadala ako kasi nung time po na yun, nangiram po ako sa admin po namin ng pera kasi nga po yung asawa ko po nagano po yung sa daddy niya po kasi buntis po eh. Tapos nagdano na po. Magkano ang hiniram mo? Hiniram po ako ng 2,000 po. Tapos yung pag-uwi ko nga po sa, sa barracks, niyaya po nila ako mag-inom. Magkakaibigan ba kayo? Hindi po kami, Magkakasama lamang sa trabaho? doon ko lang po sila nakilala po. Ilang buwan ka sa trabaho? Wala pa po akong isang buwan doon. Wala pang isang Galing buwan? po ako Subic po, tsaka Olonga Okay, po. so magkakakilala kayo? Opo. Okay. Magkakamag-anak po sila. Na umano sa akin. Pati yung amo po namin kamag-anak din po nila. Kaya Okay. So, pagbalik mo, niyaya ka nilang uminom. Pagkatapos, uminom ka ba? uminom po ako pero nung paubos na po sabi ko, ayoko na, kain na tayo. Gutom na ako. Sabi, tapos nung nagsalita po sila, mamaya na sabay-sabay na tayo. Sabi ko, di sabay-sabay na tayo. Tapos yung parang may nagsalita po na salitang Ilocano po na damdaman, tabyugin tawal. Parang sa Tagalog po is, mamaya sapak-sapakin natin yung ulo. Tapos nung nag-CR po ko, yun na po. Pinagsasapak na po nila ako. Sino yung sumasapak sa'yo? Yung ano po talaga, yung pinakang tumama po ng mga suntok, yung Billy po. Na magapin dito katapos dumudugo po yun. Samantala, yung Vinson at saka Vincent yung... po, sumisipa-sipa po siya. Tapos yung isang yung si Edwin po parang gusto niya pong hulihin yung ano ko. Kasi nasa loob po kami ng CR, tapos may humaharang po isa din sa pintuan ng CR. Pinapasok po nila ako. Tapos nung nakalabas po ako, pumunta po ako sa amo namin para sana malaman din po ba nila yung mga nangyayari po sa amin. Ang sagot lang po sa akin, ikaw bahala ka, bago-bago mo lang, ganyan na kagad yung inaano mo. Tapos umalis na po siya, sumakay po ng L3, tapos bumaba po ulit yung Billy. Tapos sabi niya, nagsusumbong ka, tapos sinapak niya po ulit ako. Sabi niya po sa barangay, may kutsilyo daw po ako. Pero wala naman po nakuha sa akin yung barangay ng kutsilyo. Yung binabato ko po, pinakita ko po sa barangay, yung vape ko po. May kutsilyo siya. Pagsapak niya po, yung ibabato ko po sana sa kanya. Sandali, nagpunta kayo ng barangay? Opo, nagkausap po kami para gastusin niya po yung mga medical ganon. Sinong kausap mo doon? Yung tatlo? Yung tatlo. At nag-agree sila na sasagutin ang... Yung gastusin po sa ospital po. Nangyari po, nung na po ako, CT scan po, sabi po ni Billy na kung gusto niyo pa-CT scan, pumunta kayo dito kayo magpa-CT scan. Sabi ko, malayo nga kasi yung Parañaque sa Quezon City para kuhain lang yung pera. Sabi ko, isi-send ko na lang sa inyo yung kung ano yung kakalabasan tsaka kung magkano yung babayaran. Tapos sabi niya, di ako bibigay ng pera, mukha kayong pera. Ayaw din po ako pauwi ng mama ko sa Pangasinan kasi pag umuwi po ako sa asawa ko, baka doon din po nila ako anuhin. Nagpa-medical ka, di ba? Opo, meron po. Ang sabi po nung doktor po nun, balik kayo pag sumakit yung ulo mo. Kasi nga po, yung ulo ko may history po nung bata po ako, nalaglag po ako sa hagdan. May crack po yung bungo ko. Kaya gusto po ni mama na talaga ako sa ospital pa-CT scan. Okay, so nanatili ka doon sa tinitirhan nyo? Hindi na po ako bumalik doon sa may barracks po. Saan ka na pumunta? Bumalik na po ako sa magulang ko. Saan? Sa Quezon City po. Nakabalik ka ba sa trabaho mo? Hindi po. Ako po yung tinanggal nila. Kahit sinabi ko po na, Madam, papasok pa po ako, magpapahinga lang po ako. Kahit mga 3 araw po, tapos sabi niya, balik mo yung uniforme, di ka na pwede pumasok. Doon ba sa pag-uusap nyo sa barangay, ikaw at saka sila Vinson, Edwin at Billy, tinanggap ba nila na ikay binugbog nila? Umamin po sila sa barangay po. Sila din po nagsabi na, nayayabangan kami kasi sa iyo eh. Tapos ako pa yung nawalan ng trabaho. Sorry po. Malaking bagay po kasi yung trabaho sa akin. Ganun din po kami kumukuha ng pagkain. Hanggang ngayon wala kang trabaho? Wala po. Nangungutang lang po ako sa barkada ko pag bibigay po ako sa anak ko.
Ano ang gusto mong mangyari? Magdidemanda ka ba? Itutuloy mo bang reklamo mo? Hindi na po ako magdidemanda kung papayag po sila tsaka magpipirma po sila or mangangako sila na hindi po nila ako gagalawin doon na pag may nangyari po sa akin doon is sila lang po yung may kasalanan kasi sila lang naman po yung naging ko doon, naging kaaway ko po eh. Mamaya makakaharap mo si Kuya Alan, titingnan natin kung ano ang magagawa natin. Okay po. Tito Boy, hindi naman daw siya pinagtulungan that night. So parang typical na inuman lang. Tapos sinasabi nila medyo mayabang daw po si Kuya Joshua. So parang nagkainitan. So yung kapatid po ni Kuya Benson na si Kuya Billy, nasapak siya nung... Magkapatid si Billy at saka si Benson. Yes po, kapatid po sila. Nasapak nung cellphone daw, parang ganun. So medyo nagdugo yung ilong. Pero, Ni Joshua? Opo, hindi naman daw totoo na pinagtulungan siya, no? Sinipa, wala daw po nangyaring ganun. Aminado lang daw po sila na ginawa sa kanya is sinapok daw po, tsaka nung hindi pa daw po siya tumigil sa kakayabang niya or whatever, sinuntok daw rin po sa gilid ng... Doon siya pang natanggal, kamag-anak daw nila, yung may-ari yata ng ahensya. Kasi hindi daw po ganun eh. Parang meron daw po kasing rule sa company na kapag wala ka pang isang buwan sa kumpanya tapos nadawit ka sa isang gulo, matik po na matatanggal ka na. Pero ayon kay Joshua, pinangakuan siya, ang agreement was sasagutin nila yung gastos Opo. sa... Nag-agree Totoo naman, daw. opo, nag-agree Okay. po sila Pero dun sa napanindigan payment. ba nila daw? Yun po yung di namin sure. Okay, yan ang una nating itatanong. Yes. Maraming salamat. Thank you. Salamat po, Tito Boy. Maraming salamat. Hi, Hello, Tito. Benson. Magandang gabi. Magandang Maraming gabi din, salamat Tito. sa iyong pagdaan sa amin dito sa Kaytanan Action. Narinig mo yung salaysay ni Joshua. Opo, Tito. Ano ang tama, ano ang hindi tama doon? Pero yung sabi niyang sipa-sipa namin sa hindi totoo po yun, Tito. Hindi namin siya pinagtulungan. Yung kapatid ko lang yung tumira doon. Yung cellphone niya, ginanyan niya. Cellphone ni Billy. Opo. Okay. Pero anong dahilan? Nayayabangan kasi si Billy sa kanya. Kahit kami, napupunuan namin sa kanya eh. Dumating sa barracks namin na walang-wala siya. Walang paglutuan. Sabi, naawa ako sa kanya. Tapos wala siyang pangbili ng mga uniform niya. Kaya samahan kita, bali tayo kako para may pambili kang gamit mo bukas pa susuotin ka kako. Nayayabangan kami sa kanya eh. Tapos sabi niya sa pinsan ko, kasi umihi po ako doon sa CR dito ngayon. Sabi ni Joshua sa pinsan ko, kung gusto kong saksakin si Benson sa CR, ginawa ko na. Parang may balak siya sa akin. Sino si Joshua? Oo, ganon. Sino yung sinabi ni Joshua na... Sa pinsan ko, sabi niya, Pero anong pinanggagalingan nun? Wala lang? iwan ko nga po. Benson, ang sinasabi mo hindi totoong binugbog siya. Hindi po. Isa lang pong nagano sa kanya, yung cellphone una. Isa lang yun. Oo, Pero tapos hindi isa- nyo tinadyakan. Hindi po. Kahit mamatay ako dito, hindi po. Hindi namin ginagalaw. Isa lang gumalaw sa kanya. At Tapos, isang ganun lang. isang ganyan po. Sa Tapos, mukha? dito po sa ilong. Okay. Nagdugo dito. Tapos umaya, inawat namin. Tapos si Joshua, salita ng salita. Yung isa na naman, nayabangan na naman. Ginanyan niya kunti. Pero pagdikit lang ata sa mukha ata eh. Si Billy po. Ginanon. Tsaka hindi po totoo yung sinabi, nagsasalita ko po ako. So sino yung isang... Si Billy din po. Si Billy yun. Pero walang galit si Billy sa kanya na personal, may ginawa si Joshua, wala silang away, nayayabangan lang. Nayabangan lang kasi sabi ni Billy sa akin, nayabangan na ako kay Joshua, sabi niya. Kahit sa trabaho namin, daming ang gano sa kanya eh. Ipaintindi mo nga sa akin, nayayabangan sa dating, may ginagawa ba ito? O... Wala. Mapangas pangas kasi magsalita minsan eh. Okay, pag-usapan natin yung sa barangay. Mga bandang alas 12, kinuha kami sa barangay. Sumama po kami ng maayos. Alas 12 ng hating gabi. Opo. Nag-usap-usap kami doon. Pero ayon sa salaysay, tinanggap nyo raw na binugbog nyo siya. Ay, hindi namin... Ano ang tinanggap nyo sa barangay? May ginawa silang sulatan. Anong nakasulat doon? Nakalimutan ko lang po. Okay. Nagbasa kami bago kami pumirma. Si Joshua, hindi siya nagbasa, pumirma lang. Umagri daw kayo na sagutin ang gastusin ng kanyang pagpapa-medico legal. Opo. Pero pang lang ata, CT scan lang ata yun eh. Nagbigay po ata yung kapatid ko ng 1K. Pero yung sabi niya hinahanap yung medical ng ko, ng kapatid ko, wala naman sila may pakita.
Ibig sabihin, hindi kayo naniniwala na nagpa-medical legal si Joshua? Wala naman sila pinapakita eh. Hindi na raw siya bumalik dun sa barracks? Hindi na po. Kayo ba doon pa rin kayo nagtatrabaho? Nasuspindi rin po kami. Andun pa po ako. Nasuspend kayo? Yung araw Kamag-anak din niyo ba ang may-ari? Hindi po. Hindi namin kaano-ano. Hindi nyo kaano-ano? Hindi po. Nasuspend kayo dahil doon? Oo, nasuspindi kami. Kasi nakiusap din po ako na babalik ako kasi po may dalawa kong pamilya. Mama ko may sakit. Okay. So ngayon, wala ka rin trabaho? Meron pa po. Andun pa po. Nakabalik ka na? Opo, nasuspindi lang po ako. Si Billy, Nag-resign na rin po. nag-resign na siya. Si Edwin, Nag-resign din. Ako lang po ang naiwan. narinig mo rin na ang problema lamang ni Joshua ay sana'y mapangakuan lang naman daw siya na ligtas siya. Walang problema ka po. Payag ka naman makipagpamahan na. Payag. Benson, ay mamaya makakasama natin si Kuya Alan at Opo. pag-uusapan natin ito. At sana'y katulad ng parati kong sinasabi, makahanap tayo ng solusyon. Opo. Salamat sa iyong tiwala. Salamat din, Tito Boy. Maraming salamat, Benson. Salamat Thank you. po. Thank you. Ano naman ang reaksyon sa kabila? Fairness po si Joshua, sabi, mabait naman daw si Kuya Benson. Kaya nagtataka siya bakit that night na nagiinuman, feeling niya napagtulungan siya nung magkakamag-anak. Yung sinasabi ng mayabang siya, Yung paulit-ulit na sinasabi na hindi ang daw niya problema ay alam maangas, kung kaya saan yun nila inuhugot. Totoo yun. Tsaka noong una naman daw po, nagkakasundo naman daw po sila. Dalawang version po ng kwento, ang ating narinig mula kay Joshua, mula kay Benson. Mamaya po ay dito sa Case to Face ay makakaharap nila si Kuya Alan. Paghaharapin ho natin ang dalawa at titingnan natin kung saan mapupunta ang pag-uusap na ito sa pagbabalik po ng Kaitanen natin. Good boy.